Praise God. Good morning po sa lahat. Nabati mo na ba ang iyong katabi at nangitian mo na ba ng big smile? Ngiti ng big smile sa katabi. At sabihin mong mukhang ikaw ang topic ngayon. Kaya pag tinamaan ka, sige po, hanap po kayo ng partner. Sabihin mo, ikaw ang topic ngayon. Pag tinamaan ka, huwag kang iilag. Huwag kang iiwas. Para sa'yo talaga ito. Praise God. Gusto ko lamang pong batiin ang ating konsyal sa bagong termino. Konsyal, congratulations po and belated happy birthday. Birthday po ni Konsyal kahapon. Praise God. And welcome po sa lahat ng mga first timer na nakadalo po dito sa buhay ni Bro Michael. Nakausap ko kanina si Bro Michael. Praise God, praise God. Excited na po ba tayo? Sabi nga po, kapag excited ka, hindi ka lang basta nakangiti. Yung excited mo, pumapalakpak yan. Sa biyaya ni Lord. Ano po? Praise God, praise God. Alam niyo po, handa na po kayo sa ating topic ngayon. Kasi baka napaisip kayo na, ako daw ang topic eh. Ano kaya ito? Sa biyaya ni Lord, ang ating pong pag-aaralan ngayon is it's all about be humble. Sabi mo sa iyong katabi, humble lang tayo. Humble lang tayo. Praise God. Bilang servant ng Lord, maging katangian po ng bawat isa sa atin na maging mapagpakumbaba. Be humble. Sa ating pong narinig na topic, mukhang tayo ga po ang tatamaan. Huwag po kayong iilag ha. Pag may nakita po ako na ganito, ay lalapitan ko, para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Praise God. Basahin po natin ang Luke chapter 18 verse 9 to 14. Nagkwento din si Jesus ng parabol. Sa mga mataas ang tingin sa sarili at minamaliit ang iba. Verse 10, sabi niya, may dalawang lalaking pumasok sa templo para mag-pray. Ang isa ay Pharisee at isa ay tax collector. Verse 11, tumayo ang Pharisee at nag-pray, Diyos ko, salamat po. Kasi hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mandaraya, nangangaliwa, o katulad ng tax collector na iyon. Tinuro pa ano? Iyon. Verse 12. 2 beses po akong nagpapasting sa isang linggo at nagbibigay ako sa inyo ng 10% ng sweldo ko. Verse 13. Pero nakatayo sa di kalayuan ang tax collector, di man lang siya makatingin sa langit. Sinusuntok ang dibdib. At ang sabi, Diyos ko, maawa po kayo sa akin, makasalanan ako. Sa verse 14, sinasabi ko sa inyo, umuwing matuwid sa paningin ng Diyos ang lalaking ito. Imbis na ang Pharisee, kasi ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, humble lang tayo. Ang Diyos ang magtataas po sa atin. Ano po? Biyaya ng Lord. Ano ba yung mga attitude ng isang servant ni Lord? Ano ba yung heart of a servant? Yung pusong kung paano ka maglingkod. Kailangan po pala meron kang humbleness. Excited po ako din sa biyaya ni Lord. Yung pong pagiging humbleness natin, hindi naman po ito yung pag may nakikita kang tao, palagi kang nakaganito. Excuse me po, dadaan lamang po. Okay din naman po iyon, pero hindi naman po ganun kababa. Sa biyaya po ni Lord, kayo po sino pong maraming kaibigan dito? Maraming lumalapit sa iyo kasi naglilibre ka. Kaya pala maraming lumalapit. Ano?
Natutuwa po ba kayo kapag may hambog na tao? Natutuwa po ba kayo kapag may mayabang kayong tao na nakilala na kapag nagsalita na lamang ay laging sasabihin, ay pagsagaling ko di yan. Aba, ay kung hindi dahil diyan, hindi yan mananalo. Hindi kami mananalo diyan. Ay magaling ako lagi ako nagpa-practice. Bakit po tayo naiinis sa mga hambog na tao at mga mayayabang na tao? Sino po yung naiinis dito kapag mayroon ka naririnig na na kayo nagkukwentuhan, ang kinuwento na lamang ngayong kanyang sarili? Hindi mo ako matatalo diyan. Alam mo, nung tumakbo ako ng 100-meter dash, tinakbo ko lang yan ng 6 seconds. Kabilis tinalo pa yata si Bolt. Ay pero may isang kasama ka sa kwentuhan na hindi magpapatalo. Ang sabi nito aba, ay 6 second? 6 second lang? Aba, ay ako nga ay 4 second. Kaya pala mabilis tumakbo yung 4 second ay hinabol lang asaw. Ang mapagmalaki, kailanman hindi kinatutuwaan. Amen po. Sino pong tinamaan? Ilag. Pero kapag ikaw ay humble, kapag ikaw ay mapagpakumbaba, nilalapitan ka. Maraming lumalapit sa iyo. Marami ang gusto kang maging kaibigan. Kaya ako po kayo tinanong kanina kung sino yung maraming mga kaibigan din Ibig sabihin, ikaw ay humble. Praise God. Kaya sabihin mo ulit sa iyo yung katabi, huwag kang magmamayabang ha. Humble lang tayo. Ibulong mo lamang, baka tamaan Praise God. Ako po may ikukwento sa inyo, isang illustration. Meron pong businessman na magtatayo ng kanyang bagong company. Sino po ang magtatayo ng bagong company dito? Wow, praise God. At meron tumaas na hindi lang basta nag-amen. Tumaas ang kamay. Ano pa? Yung kahit small business pa lamang iyan, ay ikaw ay magtatayo. Ay meron pong businessman na meron siyang malaking company na ipatatayo. Di ba kalimitan po kapag pinapatayo pa lamang, nag-hire na yan. Hiring na di yan. Makikita mo okay na yung building, may mga nakapwesto na kung saan-saan di yan. Na kung ikaw ay mag-a-apply, at sabi mo bagong gawa na makapag-apply, ay wala nang slot. Kasi po ang mga ganyang bago palang tinatayong business ay ginagawa pa lamang ay kumukuha na po sila ng mga tao para doon sa mga position doon. Sa madali sabi po ay may 3 nag-apply. Yung isa ay pumasok, ang sabi nung may-ari, pasok na yung unang interview. Pagpasok ng unang interview, sabi niya, sabi nung may-ari, anong pangalan mo? Sino pong gustong ma-example ang pangalan? Si Kuya Eric. Si Kuya Eric ang unang mag-a-apply. Yung pong may-ari, ang kukuhanin niya, manager. Pumasok si Kuya Eric, ang sabi niya, Sir, ano pong gagawin ko? Ang sabi nung may-ari, meron pong board doon sa kanyang gilid at may chalk. Ang sabi kay Kuya Eric, write anything. Kapag sinabihan kayo ng write anything, ano po ang inyong isusulat? Anything. Anything. Anything nga naman, So si Kuya Eric po, ang sinulat niya doon ay yung kanyang mga natapos. At siya ay summa cum laude. Aba. 3 yung course na natapos niya. Sinulat niya doon. Sinulat din niya doon yung mga na-accomplish niya. Yung mga medal niya na natanggap niya dahil sa kanyang galing at sa kanyang performance sa trabaho. Nakalagay din doon, marami na siyang company na napuntahan. At dahil nakita niya yung company bago, siya'y gustong mag-apply doon. Ang tapos, ang sabi nung may-ari, okay, tawagin mo na yung kasunod. Sino pong kaninong pangalan yung susunod na yung susunod na pangalan ay si Kuya Mario.
Pumasok si Kuya Mario. Ang sabi po ng may-ari, kumuha ka ng chalk at write anything. Nakaisip na po kayo ng inyong isusulat doon. Si Kuya Mario, pagpasok niya at nagsulat din po siya, nakita niya yung sinulat nung nauna. Ay siya ganun din. Sinulat niya rin doon ang lahat ng mga natapos niya. Lahat ng mga course na natapos niya. May 4 siyang course na natapos. Wow. Sino pong may 4 na course na natapos din eh? Engineer. Tapos ikaw ay HRM, computer, IT. Dami. So sa madalit sabi, lahat nilagay niya doon. Ang kanyang mga na-accomplish, ang kanyang mga nagawa. Puno yung board. Kasi 3 yon. Yung sa una, puno rin. Yung sa kanya, punong-puno. Ngayon yung pangatlo. Sino po yung pangatlo? Si Kuya Prince na lamang. Nakakita ko ito. So, sabi ng may-ari, okay, sige, tawagin mo na yung pangatlo. Ngayon yung pangatlo, si Kuya Prince pumasok. Ang sabi ng may-ari, kuha ka ng chalk, write anything. Sa pangatlo po, sino po nakakaisip na ng kanyang ilalagay doon? Ngayon yung pangatlo po, nung sinabi sa kanya na write anything, pagsulat niya doon, ang isinulat niya lamang ay anything pa rin. Ang sinulat niya lamang po doon, pagkatapos niya sumulat, ang bilis niya nakasulat. At pagkakita nung may-ari, ang sabi niya, bakit yan lang ang sinulat mo? Sino pong excited na malaman kung ano yung sinulat? Ang isinulat po ni Kuya Prince doon, isang simpleng word lamang. One word. Attitude. Ang sabi ng may-ari, bakit yan lamang ang iyong sinulat? Ang sabi ni Kuya Prince, Sir, yung mga isinulat po nila dyan, ako po ay ganyan din. Pag sinulat ko po dito, mas punong-puno sa kanila. Pero alam ko po, dyan sa resume ko, nakalagay na po lahat ng aking na-accomplish, lahat ng aking mga natapos at nagawa. Pero ang nakita ko po dito sa 2 ito po wala silang isinulat. Attitude. Kasi po, ako po ay meron nito. So sa madalit sabi, ang umuwi po yung 3 at ang natanggap ay sino po? Si Prince. Bakit po? Hindi na po niya ipinagmalaki kung ano yung kanyang natapos, kung ano yung kanyang nagawa. Kasi kita na rin po yun sa resume kung anong nagawa doon. Makikita po natin dito, kahit nagmamataas ka, kahit pinagyayabang mo yung sarili mo, pag wala kang magandang attitude, kapag wala kang humbleness, maaaring matanggap ka nga doon, pero baka hindi ka magtagal. Kasi wala kang humbleness. Sabi mo sa iyong katabi, humble lang tayo. Kapag wala ka pong humbleness, kapag napagalitan ka, tampo na. Kapag napagsabihan ka ng, mali ang ginawa mo. Wala kang humbleness wala kang humbleness. Kaya napakatindi po na maranasan at magkaroon po tayo ng humbleness sa ating mga buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, meron na ako. Meron na ako. Kahit pagalitan ako ni boss, ako'y papasok pa rin. Laging tandaan na baliwala ang success kung ang puso mo ay mayabang. Laging panatilihin ang kababaan ng loob at laging ibalik ang karangalan sa Diyos na tunay na nagbigay ng tagumpay sa atin. Yung mga na-accomplish ng mga nag-apply, yun po ay maganda sa biyaya ni Lord. Pero lagi po nating tatandaan, yung mga bagay na narating mo ngayon, kung anong position mo ngayon, ay sa Diyos ka magpasalamat. At sa Diyos lamang lagi ang tagumpay. Amen po? Hindi natin makakaya ang lahat ng bagay kung hindi natin kasama ang Diyos. Why being humble matters? Bakit mahalaga ang pagiging mapagpakumbaba?
Number 1, dahil ang nagpapakumbaba ay itataas. Wow. Sabi mo sa iyong katabi, ako na yon. Matthew chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang Lord na po ang nagsabi sa atin na ang mga nagmamataas ay kanyang ibababa at ang nagpapakababa ay kanyang itataas. Biyaya ng Lord sa atin. Ang pagpapakumbaba ay ang pagkakaroon ng pagpapahalaga sa sarili upang maunawaan na kahit ikaw ay gumagawa ng mabuti, hindi mo na kailangang ipagmalaki pa ito. Kapag may pride tayo, lagi natin pinuposisyon ang ating sarili na mas mataas sa iba, na mas angat sa pinakamagaling sa iba. Kapag may pride tayo sa away, mas mataas ang boses mo. Mas marami kang sinasabi. Sabihin mo, aray ko, sapul. Kapag may pride ka, ang ipinagmamalaki mo lang at ang kinukwento mo lang ay yung mga natapos mo at nagawa. Hindi mo na ikukwento kung paano ka bumagsak sa exam. Sino po ang nagkukwento dito sa kanyang kaibigan, ako'y bumagsak sa exam? Ako'y bumagsak. Sino po nagkwenta? Hindi mo na ikukwento na na-failed ka sa pag-apply mo sa trabaho. Kapag nabasted ka, sino po nagkukwento din na nung siya nabasted? Di kay kalimitan ng ang ating sinasabi nung kabataan ko, ako'y habulin ng mga babae. Ako ang nililigawan. Pero hindi mo maikwento na ikaw ay nabasted din naman. Ano ba? Kapag natalo ka sa sugal, noong mga panahon na dati pa, ano po? Sa madaling sabi, gusto po natin palagi ay tayo lagi ang bida. Real. Ilan sa mga karakter ng may pride po tayo? Tingnan po natin kung meron tayo nito. Nasa biyaya ng Panginoong Hesus, meron po kasing hindi natin alam na tayo ay nagmamataas na, meron na tayong, yung ego natin napakataas, yung pride natin napakataas. Tingnan po natin kung meron pa tayo sa mga karakter, ilan sa mga karakter na may pride. Yung hindi ka mapagpasalamat. Salamat sa biyaya ng Lord na lahat po tayo dito ay mapagpasalamat. Ano po? Kapag meron kang ganito na hindi ka makapagpasalamat, kasi ang sasabihin mo, deserve ko maging ma-promote. Hindi ako nalilate, lagi akong pumapasok, kahit bumagyo, ako'y naroroon. Ako ay on time lagi. Wala kahit isang absent. Kaya deserve ko lang na ako'y ma-promote. Kaya hindi ka na magpapasalamat sa boss. Kasi alam mo sa sarili mo, deserve mo naman Ginagawa mo ang lahat hindi ka na nga natutulog sa ginagawa mo. Pero salamat sa biyaya ni Lord. Iniisip ng mga mapagmataas na ang tao ay nararapat lamang na sila sa kung ano ang mabuting nangyari sa kanila. Ang resulta, bakit dapat ako magpasalamat? Yun nga po, bakit ka dapat magpasalamat? Feeling mo, deserve mo naman talaga kasi ginawa mo yung lahat. Perfectionist. Gustong maging pinakamahusay sa lahat ng bagay, ang ipinagmamalaki ay yung laging ang sarili. Ipinagyayabang at uusapan nila ang kanilang sarili sa lahat ng oras. Wala ka sa akin, sa lolo ko. Sino po mga nagkwentuhan na sa lolo? Yung lolo ko ay 80 years old na, wala pang puti. Ay sabi nung isa, wala ka sa lolo ko. 100 na, wala pang puti. Ay yung isa hindi pa rin nagpatalo. 110 niya yung lolo ko, ay wala pa rin puti. Haba. Yun lagi nating, hindi tayo papatalo, hindi tayo
Hindi tayo papayag na hindi tayo ang mataas. Laging gusto natin ay tayo ang magaling. Ito pa po, hindi ko kailangan ng sino man. Ayaw magpaturo, ayaw magpakorek, ayaw ng pinagsasabihan. Sabihin mo sa iyong katabi, bakit seryoso ka na? Ikaw gayang. Sabihin mo naman hindi ako yun. Iba yun, doon yung kapitbahay namin. Sabi ganun na. Hindi masyadong nakikinig. Binubuo nila ang kanilang sasabihin habang nagsasalita ka. May napansin ka po kayo na kapag kayo ay nagkukwentuhan, ay alam mo naman nakatingin sa iyo at talagang nakapokus pa, nakaganyan. Ay pag tinanong mo, hindi naman alam yung sinasabi mo. Kasi po, minsan, kapag ayaw natin yung nagsasalita, nakatingin tayo sa kanya pero yung isip natin, may binubuo na tayong salita sa kanya. Ito po pala isa sa mga karakter din ng mga may pride. Alam na nila ang lahat. Nakaw, alam ko na yan lahat. Wag mo na sasabihin sa akin, wag mo akong tuturuan. Alam ko na yan lahat. Nais na purihin o suyuin na maglingkod. Suyuin mo ako. Kapag hindi mo ako sinuyo, hindi na ako attend. Sa company, sa trabaho, sige, wag mo akong suyuin, wag mo akong puntahan. Hindi na ako pupunta diyan, hindi na ako magtatrabaho diyan. Ay kung hindi naman dahil sa akin, ay hindi yan lalagaw. Yung company na yan. Yung gusto natin sinusuyo tayo, yan po pala isa sa mga karakter na may mga pride. Yung ikaw ay laging magpapasuyaw. Isa din po sa mga karakter na may pride ay naiinggit. Hindi natutuwa sa tagumpay ng iba. Yung ikaw ay may kape, 3-in-1 pa lamang, ikaw ay pag nagkakape ka, 3-in-1 pa lamang, sobrang saya mo na. At habang nakaupo ka sa, alam niyo yung sa dagat, yung upuan ng nakahiga, nakaupo ka pa doon, at habang iniinom mo yung 3-in-1, sobrang saya mo. At sinasabi mo, pag inom mo, ang sarap ng 3-in-1. Yung napakasaya mo na. Yung lagi mong kasama na nagkakape ng 3-in-1, masaya kayo. Masaya ka na iniinom mo yung kapeng ito. Tapos, dumaan yung mga buwan na ikaw na lang yung nagkakape, ang saya mo pa rin, nag-iisa ka. Talaga namang, ang sarap magkape. Dumating yung dati mong kasama. Ang dalang kape, Starbucks. Ikaw, sa 3-in-1, sobrang saya mo na. Talaga namang pag inom mo ay sarap na sarap ka. Ay nung nakita mo yung dati mong kasama, naka-Starbucks, bigla ka na lang nalungkot. At bigla mo na lamang, ayaw ko na ng 3-in-1. Ay samantalang nung hindi ka pa nakakakita nito, ay ikaw ay sarap na sa 3-in-1. Ayaw, napabili ka tuloy ng Starbucks. Ay di na, pamahal ka tuloy. Yung kapitbahay mo bumili ng TV. Ikaw ay kabibili mo lamang, ay yung kapitbahay mo ay, ikaw ay sayang-saya na sa bago mong TV, ay yung kapitbahay mo ay bumili din ng TV. Mas malaki sa iyo. Ay parang hindi ka na natuwa doon sa bago mong TV. Teka, papalitan ko ito. Mas malaki ang bibilihin ko din eh. Yung mga ganito. Ano pa po? Pagiging defensive. Hindi ko kasalanan yan. Obo. Ay hindi ako. Ay kitang huling-huli na hindi ako. Defensive. Ay may pinagmanahan pala. Tingnan niyo po. Titingnan po natin na Ray. Nung unang panahon. Ang sabi ng Lord kay Adan, bakit mo kinain ng prutas na yan? Ay si Eva po binigyan ako. Ang sabi ni Eva, yung ahas po Diga po. Talaga namang kitang-kita mo na minsan, huling-huli na ay defensive ka pa. Hindi ako yon. Sabihin mo sa iyong katabi, aba, yung taga-roon sa hindi kami yon. Ephesians chapter 4 verse 2.
Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga, magmahalan kayo at magpasyensya sa isa't isa. Ang Diyos na po ang nagsasabi sa atin na lagi po tayong magpakumbaba at magpasisensyahan sa isa't isa. Kung meron mang nasabi sa iyo yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, na hindi maganda sa iyo, na para kang ibinaba nung sinabing iyon, ikaw ay maging okay lang. James chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Sa mga ganun po, na dumarating ka sa sitwasyon na ikaw ay ibinababa ng kapwa mo, hayaan mo lamang, sabihin mo, Lord, ikaw na po ang bahala. Makikita ng taong iyon na nagbababa sa iyo, magugulat yung taong iyon dahil ikaw ay may humble heart. Makikita niya ikaw ay nagtagumpay, ikaw ay umangat. Ay kung papatulan mo iyon, ay sasabihin sa iyo, ay siya si Marita, ay siya. Ay kung papatulan mo, magkakaroon pa ng away, magkakaroon pa ng hindi pagkakasundo. Ay yung kapitbahay mong yun ay minsan ay mapagbigay ng ulam, ay hindi ka na mabibigyan. Ano ba? Sa madalit sabi, maging mapagpakumbaba po tayo. Ang Lord po ang bahalang magtaas at mag-angat sa buhay natin. Si Jesus po ang example ng pagiging isang servant, ng pusong mapagpakumbaba. Bakit po? Ang Panginoong Hesus po ay maba ng katawang tao, hinubad ang pagka-Diyos para mapaglingkuran ka. Ang Diyos po nagkatawang tao, namuhay bilang isang tao. Kaya wag mo sasabihin, Lord, bakit ako na dumaranas sa ganito? Lagi na lang akong binubuli ng kaibigan ko. Lagi na lang walang may gusto sa akin. Sasabihin ko po sa inyo, ang Lord po naranasan din yan. Naranasan ng Panginoong Hesus ito dahil sa kanyang humble heart, sa kanyang pagpapakumbaba, dahil sa pagmamahal sa atin. Ang Panginoong Hesus po ay pinaglingkuran tayo. Sasabihin mo, ikaw ay kabataan ngayon, share ba ako ng Word of God? Ay bata pa ako, 12 years old. Sasabihin ko po sa inyo, babasa nyo sa Luke, ang Panginoong Hesus po ay nag-start ng 12 years old, nag-share na siya ng Word of God. Isang example po ng napakatindi na gayahin po natin bilang isang servant. Mamuhay po tayo ng may mapagpakumbaba. At ang Lord po ang magtataas sa atin. Ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang katangian na nagpapahintulot sa atin na makita ang ating sarili ng may katapatan at pagtanggap sa ating kahinaan. Ito ay hindi nangangahulugang pagbaba ng ating sarili, kundi pagkilala sa ating mga limitasyon at pagiging handang matuto mula sa iba. Wala na sigurong katangian ang pinakamalapit sa puso ng Diyos kundi ang mapagpakumbaba. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Wow. Wala pong tumingin din eh. Siya, aalisin na po natin na rin sa linggo. Ay, lahat po hindi nakatingin. Tinignan ko po lahat. Sino pong tumingin din taas po ang kamay. Ay, wala talaga. Lahat ay doon. Kahit nandun sa dulo. Ano po? Kitang-kita naman po kasi kahit saan ka pumesto. Ano po? Praise God. Bagamat Diyos ay marunong magpakumbaba at ito'y kanyang ipinakita nang siya'y nagkatawang tao. Nabanggit po natin kanina. Ang Panginoong Hesus, ang larawan ng tunay na mapagpakumbaba na dapat nating tularan. Philippians chapter 2 verse 3 to 5. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring niyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili.
Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ang pagpapakumbaba ay nag-uudyok sa atin na pagmalasakitan ang kapakanan ng iba at iturin silang higit kaysa atin. Kung ikaw ay may kakwentuhan na laging ipinagmamalaki sa sarili, sabihin mo lamang, singitan mo na lamang ay salamat sa biyaya ni Lord na nangyari sa buhay mo yan. Nang dahil sa Lord, ikaw ay nagkaganyan. Nakamit mo yung posisyon mong yan. Ano pa? May mga tao po or pamilya nagkakawatak-watak dahil sa kawalan ng pagpapakumbaba. Reality. Kapag nagkatampuhan yung magkapatid, lalo na kapag may pinag-aagawang lupa or pera, mana, kalimitan po yan. Nagkakawatak-watak dahil sa ganyan. Kapag walang pagpapakumbaba ang pamilya, nagkakawatak-watak po. Pero sa biyaya po ng Lord, ngayong umaga, nahayag ang kanyang salita sa pagiging mapagpakumbaba. Nalaman po natin na napakahalaga nito. At ito ang pinakamalapit sa puso ng Panginoon. Na sa ating buhay, magpapaubaya. Ay nagmana kayo ng 1 hektaryang lupa, 4 kayo magkakapatid, hinatiin nyo sa 4. O misa kasi ang panganay ay mas lamang. Hayaan mo na, panganay eh. Ang panganay, yan ay nag-aalaga sa mas bunso. Sino po mga panganay? Nag-alaga po kayo sa inyo mga mga batang kapatid. Yun. Kaya minsan po, yung mga magulang po natin, mas malaki yan sa panganay. Kasi yan ay nakatulong niya pag-aalaga sa mga bunso. Sino yung mga bunso? Ayun, magbigay na. Si Lord na po ang bahala sa atin na magtaas. Ano ba? Makikita po natin kapag hindi tayo lumaban sa ganon, makikita natin yung panganay natin. Aba, isa sa iyo na yan, bunso. Obo. Ano pa? Wala nang agreement, wala nang magpagtatalo. Wala pong sino mang superstar sa atin maliban kay Jesus. Siya lamang ang superstar dito sa Jesus the Anointed One Church. Siya lamang po ang ating itinataas dito. Walang ibang matataas dito. Na kahit sino, walang iba lamang po kundi ang Panginoong Hesus natin. Amen po. Praise God. Maraming magagandang katangian ang ibubunga ng pagpapakumbaba sa ating buhay. Mga katangiang tulad ng kay Kristo. Subalit, walang ibang paraan ang Diyos upang lubos tayong maging katulad ni Kristo kundi ang daan ng pagpapakumbaba. Napakahalaga po talaga ng pagpapakumbaba sa ating buhay. Kung ikaw ay mapagpakumbaba, walang away mangyayari. Kung meron mang nangyaring pag-aaway, di yung salita ng salita ay yung taong nag-aano sa'yo, ikaw naman hindi mo tinatanggap yung mga sinasabi. Sinasabi mo na lang, Lord, ikaw na po yung bahala. Kasi kapag umimik ka pa, possible na iyan ay away na. Hindi na kayo magkakasundo. Ano po? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpakumbaba na tayo. Pag inaway ka ng misis, huwag ka nang sasagot. Pag si mister ay hindi na-make, kausapin mo naman. Kasi hindi mo binigyan ng pamasahay. Binigay lahat sa iyong sahod. Hindi mo binigyan ng iniwan ng pera. Kaya naglakad. Sino po yung mga asawa na nagbibigay ng... Yung kanyang asawang lalaki, nagsusulit lahat ng kanyang pera sa kanyang asawa. Walang natin. Ay sino naman po yung mga asawang babae na ikaw ay binibigyan mo yung iyong asawa? Praise God. Amen. Ay bibigyan nyo kami. Ay kasi kami namin napunta rin ng bayan. Minsan, pabibilhin nyo kami sa palengke. Sakto lang yung pera. Ay pero alam nyo malapit yung palengke, edi kami maglalakad.
Tapos sasabihin nyo, ba't ari lang ang binili mo? Reality po. Ano po? Salamat sa biyaya ni Lord. Ano po? Na tayo ay natuto ngayon na magpakumbaba. Number 2 po. Dahil sa ating pagpapakumbaba, may karangalan. Wow. Sabi mo sa iyong katabi, wow. Babaguhin ko ng aking sarili. Praise God. Ang pagpapakumbaba ay isang bagay na dapat nating pagsikapan. Dahil kailangan kaharian ng langit. Di ka po? Ano po? Sa ating pong mga buhay, I know minsan natin mapagilan ng ating sarili. Ano po? Minsan talaga may pagkakataon na unahan ka ng galit. Ikaw ay nagdadrive or ikaw ay naglalakad lamang, nabihan ka ng da. Di ka po? In reality po sa ating mga buhay, kapag ikaw ay galit na pag-uusap sa iyo, tumataas din agad ang dugo mo. Salamat sa biyaya ni Lord na salita ngayon. Ngayon, kapag nakaranas ka ng ganon, minsan, makikita mo na lamang may dadaan sa iyo, sorry for the gagawin kong ito. Minsan may ganyan. Ikaw naman ay talagang salamat sa biyaya ni Lord na ikaw mapagpakababa. Hindi mo napapatulan yung ganon. Kasi alam po natin na kapag pinatulan natin ganon, ng Diyos. Proverbs chapter 29 verse 20. Ang kayabangan ng tao ang bibigay sa kanya ng kahihiyan. Ngunit ang nagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan. Ang Diyos na po ang nagsasabi. Proverbs chapter 29 verse 23. Ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya. Yung mga taong ganon, ikaw ay may pagpakumbaba na hindi mo na pinatulan, yung taong mayabang na yon, dahil sa kanyang kayabangan, siya mismo ay daranas ng kahihiyan doon. Reality, sino pong nanonood dito ng UFC? Yung UFC po ay yung mga pinaglalaban po ng mga martial arts. Mahilig po tayo doon. So, sa madalit sabi, kung kayo po'y nakakapanood ng ganon, yung mga nagyayabang, doon pa lang sa pagtatagpo nila, pagka pinapakilala sila, yung mga nagyayabang ang kalimitang natatalo. Yung mga taong nakaganito lang, nakatingin lang, sila po ang nananalo. A man's pride will bring him low. Because God resists the proud. Ang Panginoon po ay galit sa mapagmataas. Kilala po natin si Lucifer. Isa sa pinakamagandang anghel na nagkaroon ng pride, nagkaroon ng pagmamataas. Ibinagsak at ibinaba ng Panginoong Yesus. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, humble na ako. Salamat sa Lord. Praise God. Mas mabuting makisama sa mga nagsasabi ng totoo kahit na ang mga taong ito ay kailangang magbago. Kaysa sa pagsisinungaling ng mga taong nagsasabi ng kahit ano para lang sila ay mataas. True greatness begin with a humble heart. Ang tunay na kadakilaan ay nagsisimula sa isang mapagpakumbabang puso. Kapag ikaw ay may humble heart, estudyante ka, sa trabaho, may humble heart ka, mapapansin mo, ikaw itinataas ka ng Lord. Pinopromote ka ng Lord.
Matthew chapter 23 verse 11, the greatest among you must be a servant. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat na maging lingkod. Sabi po natin kanina, yung mga laging nagsasabi ng ako ito, ganito ako. Ako, dahil ako. Sabi mo sa iyong kabi, ako. Yung lagi tayo nagsasabi ng ako. Ang tawag po doon, boss. Ang mapagpakumbabang puso ay nabubuo sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Paano yung attitude mo sa bahay? Paano ang attitude mo sa trabaho? Ang sabi po dito, ulitin ko po, ang mapagpakumbabang puso ay nabubuo sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Paano yung attitude mo sa bahay kapag inutusan ka? Ala naman, sinay ako na naman ay. Si atay, nakaupo lamang din ay. Pagka lagi po kayong inuutosan, ibig sabihin, kayo po ang kailangang mabagaw. Sabi mo siyang katabay. Yung mawala po sa atin yung pagkaganon. Na kapag nautosan po tayo, willingness tayo. Ikaw nga, pag nasa church or nasa ibang bahay kasi pag mo, naglilinis ka pa nga, pag pinakain ka, ikaw pa maghuhugas ng pinggan. Pero pagdating sa bahay, hindi ka makapag-imis ng pinggan. Sabihin mo, aray ka. Sa simbahan, sa ibang bahay, opo. Ay sa bahay, hindi man lang makapangupo sa magulang. Sabihin mo, mga kabataan, aray ko, tama na po. Mano dito sa ibang bahay, sa church, mano dito, pero hindi nagmamano sa magulang, aray. Tinamaan ako. Totoo po yun, tinamaan po ako. Hindi yata ako pag-uwi ko po ako magmamano sa magulang. Nay, lagi pong nanonood ang aking ina. Ganun po ba talaga ang buhay Kristiyano? Dapat laging mababa? Darating ang araw na ang Diyos po ang magtataas sa atin. Pero hindi ngayon. Sa darating na kaharian ng Diyos kung saan maghahari tayong kasama ni Kristo sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ito po yung gustong iparating sa atin ng Panginoong Hesus na karangalan na matatanggap natin once na tayo po ay may mapagpakumbabang puso. Sa pagdating ng panahon na makakasama po natin ng Panginoon, kasama natin ang Lord. Number 3, ayos, kayo po ayos pa. Gusto nyo pagapaw? Ay baka masakit na. Number 3 po. Dahil pinagpapala ang mga taong mapagpakumbaba. Pwede ka po nating basahin ulit ng malakas. 1, 2, 3, go. Yun. Di ka po iba kapag ikaw ang nabasa, tagos sa puso. Parang sinasabi mong, ako na ito. Sino pong gustong pagpalain ng Panginoon? Amen. Matthew chapter 5, verse 5 to 7. Ito po, ang Panginoong Hesus na po ang nagsasabi. Pinagpala ang mga taong mapagpakumbaba. Wow. Sapagkat sila ang magmamana sa buong daigdig. Pinagpala ang mga taong labis na naghahangad na tuparin ang kalooban ng Diyos sapagkat sila'y masisiyahan. Wow. Paano tayo may maglingkod ng may pagpapakumbaba? Maglingkod po tayo ng may katapatan. Romans chapter 12 verse 10, maging tapat sa isa't isa sa pag-ibig, parangalan ng isa't isa ng higit sa inyong sarili. Katapatan, integrity, is kahit walang makakita, ay gagawin mo yung tama, yung the best, yung excellent, yung wholehearted, yung may effort, na kahit walang nakakakita sa iyo, ginagawa mo yung tama. Testimony ko po sa inyo, nung ako po ay nasa abroad sa Taiwan, kami po ay hindi pinapakailaman ng aming leader doon. So nasa sa iyo na talaga
kung gagawin mo ng tama at ng maayos or yung the best yung gagawin mong pagtatrabaho. Salamat sa biyaya ni Lord na ito po ay lagi nating naituturo at lagi rin po nating naririnig ang salita ng Panginoong Hesus na laging magpakumbaba at ang Diyos ang magtataas sa iyo. Salamat sa Lord at ito po ay narinig ko at naunawaan ko at natutunan ko na kahit po walang nakakakita, ginagawa po natin yung tamang proseso ng trabaho natin. At dumating po yung time, ginawa po tayong leader. Nagulat yung mga kasama ko, ako ay ginawang leader. Sabi ko po sa inyo, kahit hindi ka nakikita ng boss mo, gawin mo yung ayos na trabaho. Reality po sa ating mga tao, sa ating lahat, na kapag hindi nakikita ng boss, salamat sa biyaya ni Lord na nabago tayo ng Panginoong Hesus, na kahit walang nakakakita sa atin, ginagawa natin yung tama, yung maayos. Magugulat ka sa gagawin ng Diyos sa iyo. Ibe-bless ka ng Lord dahil sa iyong mapagpakumbabang puso. Alam niyo po, itong gusto ko pong maintindihan po natin, na kahit walang nakakakita sa iyo, kapag ginagawa mo yung tama, ibig sabihin po pala, hindi yun sa tao mo yung ginagawa, hindi sa boss mo yun ginagawa, hindi sa may-ari mo yung ginagawa. Yung ginagawa mong paglilingkod sa company mo, sa trabaho mo, ay ginagawa mo dapat iyon sa Panginoon. Ito po ang sabi ng Lord. Ephesians chapter 6 verse 6. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang Lord na po ang nagsasabi sa atin na kahit walang nakakita, ang Lord po, kahit anong ginagawa natin, nakikita po ng Panginoong Hesus. Even yan ay mga kasalanan. Ala, hindi naman nakikita ni Mrs., hindi naman nakikita ni Mr., hindi naman nakikita ni nanay, ni tatay, ni kuya, ni ate. Sa binubulong sa'yo ng kaaway, sige, gawin mo yan. Konti lang naman yan, maliit na bagay lang yan. Sa sobrang laki ng company ito, maliit lang na bagay yan pag nawala yan. Sasabihin ko po sa inyo, kahit po walang nakakakita, a public scandal, a private, yung ating pong ginagawang kasalanan na hindi nakikita ng tao ay lantarang nakikita ng Diyos. Salamat sa biyaya ni Lord na nakakarinig tayo ng mga salitang ito. Na nauunawaan po natin na natututo tayo sa mga bagay na gustong sabihin ng Panginoong Hesus sa atin. Kapag wholehearted ang ginagawa mo, alam ni God kung ano ang ginagawa mo. At sinasabi mo, Lord, para sa iyo to. Kahit walang nakakakita sa ginagawa ko, Lord, ito'y ginagawa ko para sa iyo. Kahit walang nakakakita sa atin, ginagawa natin na tayo'y Kristiyano na binago ng Diyos. Salamat sa Lord na wala na tayo, nakaalis na tayo sa dating pagkatao natin. Nung una-una tayo sa ating mga buhay, nadadala pa tayo ng mga kaibigan natin. Pero this time, na marami na tayong mga salitang narinig sa Panginoon na nagagawa na natin na panindigan na binago na tayo ng Diyos. First Peter chapter 5 verse 6. Kaya't magpakumbaba kayo at pasakop sa makapangyarihang Diyos at kayo'y itataas sa takdang panahon. Dapat ba tayong maging mapagpakumbaba? Amen. Ang pagpapakumbaba ay mahalaga dahil ito ay bubuo ng mga relasyon sa halip na sirain ang mga ito.
Makakatulong ito sa iyo na patuloy na lumago at mapabuti ang iyong sarili. Sa pagiging mapagpakumbaba ay magbubukas ng maraming pinto sa iyo. Titingnan po natin na ang pagmamataas, galit at puot at kung paano nila tayo masisira. Ang pagmamataas ang nagpapagatong sa galit. At ang galit ang nagpapagatong sa puot. At ang puot ay nagpapagatong sa marami sa mga mapangwasak na gawain na nakikita natin sa ating mundo ngayon. Kapag walang pagpapakumbaba, nakikita po natin sa Facebook, marami sa kalsada, walang paumanhin, pasensya na, sugod agad, away agad. Mapapansin po natin kapag parehas yung nagkatagpo yung mapagmataas, sabong, may mangyayaring hindi maganda. Pero kapag yung may dumating na mapagmataas at ikaw na may mapagpakumbaba, naaayos, naaareglo, hindi nahahantong sa masamang may mangyayari pa. Yan ang tunay na katotohanan. Ngunit may isang bagay na dapat din nating gawin pagkatapos nating bitawan ang ating pride. Patawad. Sa oras pong ito, narinig po natin ang nagagawa ng mapagmataas, yung pride. Na gusto natin ngayon, magkaroon tayo ng mapagpakumbabang puso na katulad ng sa Panginoon. Kung tayo po sa ating sarili ngayon, nag-decide ka na, nagdesisyon ka na Lord, baguhin mo ako. Gusto ko, Lord, maging mapagpakumbaba. Pero sinasabi ng Lord, sa pamamagitan ng mapagpakumbaba mong puso, matuto kang magpatawad. Po ba tayong tumayo? Hallelujah, Jesus. Sa oras pong ito, nahayag ang salita ng Panginoong Hesus. Nahayag ang makapangyarihan at banal na salita ng Panginoong Hesus sa pamamagitan na maging mapagpakumbaba, maging humble. Sa oras na ito, mga kapatid, kung ikaw ay meron pang pagmamataas, meron ka pang ego, meron ka pang pride sa puso, narinig po natin ang salita, ang nagagawa ng mapagpakumbaba ang puso. Sa oras na ito, bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong puso na may pagpapakumbaba. Dadaloy yan sa'yo. Mararanasan mo at makikita mo sa sarili mo na iba na ako. Na bakit iba na ako? Bakit nakapagpatawad na ako? Kasi po dinaluyan ka ng pagpapakumbaba ng pusong nanggagaling sa Panginoon. Kaya ngayon po, sa ating pag-awit, sabihin mo sa Panginoon, kung meron ka pang mga taong hindi napapatawad, kung meron ka pang mga taong pinagmataasan, na pinapakita mo yung sarili mo, mas pataas ako sa iyo, hindi mo ako kaya, mas magaling ako sa iyo. Sa oras na ito, kinakausap ka ng Diyos at sinasabi sa iyo ng Panginoong Hesus, anak, ang nagmamataas ay ibinababa ko. At ang nagpapakumbaba at ang nagpapakababa ay ang Diyos ang magtataas. Church, sa ating pag-awit ngayon, mag-focus tayo sa Kanya.
Kausapin natin ang Panginoon na habang inaawit natin ang kantang ito, ay feeling mo katabi mo lang ang Diyos. Feeling mo nandyan lang ang Panginoong Jesus. Hindi po tayo papayag na hindi natin maranasan ang Panginoong Jesus ngayon. Nagpunta po tayo dito, excited po tayo na gusto nating maramdaman ang Panginoon. Ang gusto lang po ng Lord ngayon, buksan mo ang iyong puso. Mag-focus ka sa presensya niya. Church, awitin natin ang Panginoon ng buong puso. Between you and the Lord lamang. Yes, O Lord Jesus. Entering into your presence. Sa oras na ito, mga kapatid, bago natin matutunan na magpakumbaba sa tao, sa Diyos muna tayo magpapakumbaba at hihingi ng tawad. Yes, Lord Jesus. Come on, church, open your mouth. Kausapin mo ang Diyos. Holy Spirit, you are welcome. Tatagpuin mo kami, Panginoon. Open your mouth, lift up your hands, and worship our living God. Singing of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence. To behold
na ito, mga kapatid, mga magulang at mga kapatid, sa iyong pag-awit kanina, binabasag na ng Diyos yung karakter mo na may pagmamataas. Binabasag na ng Panginoong Hesus yung pride sa puso mo. Nakita ng Panginoong Hesus sa iyo na gusto mong maging mapagpakumbaba. Bago po tayo makapagpakumbaba sa tao, bago natin malapitan yung mga mahal natin sa buhay na hindi natin kasundo ngayon, sa Diyos muna po tayo magpapakumbaba at luluhod sa Kanya at hihingi ng kapatawaran sa Diyos. Jesus. Church, pwede po ba tayong lahat pumikit ngayon? Yung wala po muna tayong pakialamanan. Yung pipikit po tayong lahat. Sa oras pong ito, may sinasabi po ang Panginoon. Kapatid, sino po dito? Lahat po ba ay nakapikit na? Hindi ko po kayo nakikitang lahat. Nakikita po kayo ng Lord. Sa oras pong ito, kung ikaw ay may pagmamataas pang puso, kung ikaw sa sarili mo, alam mo yung sarili mo, may pride ka pa, pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Wala pong titingin. Between you and the Lord lamang. Lahat nakapikit. Okay po, ibaba nyo na po. Marami pong salamat sa honesty. Nakita po kayo ng Panginoong Hesus ngayon. Shikaya. The Holy Spirit bumababa ngayon. At yung mga nagtaas ng kamay, mag-focus ka sa presensya ng Panginoon. Bababaan ka ng Holy Spirit na mararamdaman mo sa pagpasok ng Holy Spirit sa iyong buhay, sa iyong puso, nawawala ang pagmamataas. Nawawala yung pride na karakter sa iyo. Babasagin at wawasakin ng Holy Spirit ng Panginoong Hesus. Sa buhay mo yan. Focus in the presence of God. The Lord is here. Tinatouch ka ng Panginoon. Hinahawakan ka ng Diyos ngayon. Anak, magpakumbaba ka. Ako ang magtataas sa iyo. Magpatawad ka, anak. Ang buhay mo gaganda. Ang puso mo mawawala yung bigat, mawawala yung sakit. Kinakausap tayo ng Diyos ngayon. Bumababa ang presensya ng Diyos. Touch! Touch! Holy Spirit! Touch! 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 Winawasak ng Diyos ang mapagmataas na puso. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Na ikaw ay nakapagmataas. Meron ka mga taong
hindi napatawad. Dahil sa iyong pagmamataas, hihingi mo ng tawad sa Diyos. That's the anointing. That's the power. In you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit. Anumang gawa ng kaaway sa pamamagitan ng pride, pagmamataas na pumasok sa bawat isang narito sa oras na ito, winawasak ng Diyos yan. Lahat ng pride na pumasok sa mga kapatid kong narito, the spirit of pride, winawasak ka namin. No! 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 Alis! Alis! Pride! 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 Alis! Alis! Pride! Pagmamataas! Alis! Alis ang mga kapatid namin ngayon! I command you, the spirit of pride! Alis! I command you to get out! No! 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 Alis! Binabago ng Diyos ang buhay mo ngayon. Binabago ng Diyos ang puso mo ngayon. Inaalis na. Oh, Holy Spirit. Touch. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Panginoong Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa biyaya na pinagkaloob mo sa buhay namin, sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. Lord, tumanggap kami ng bagong puso. Tumanggap kami, Panginoon, ng bagong buhay, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo. Lord, salamat sa heart na mapagpakumbaba, Panginoong Jesus. Lord, pinangahawakan namin ang iyong salita, Panginoon, na ang nagpapakumbaba ay iyong itataas. Ang nagpapakumbaba ay tatanggap ng karangalan at pinagpapala ang lahat ng nagpapakumbaba, Panginoong Jesus. Sa oras pong ito, mga kapatid, pwede ko po ba kayong anyayahan na tayo'y lumuhod sa Panginoon? Na bago natin iparanas at ipakita ang ating pagpapakumbaba sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga nakakasama natin sa buhay, gusto po natin muna sa Diyos magpakumbaba at humingi ng kapatawaran. Kausapin mo ang Diyos ngayon. Kausapin mo ang Diyos. Humingi ka ng tawad. Sabihin mo sa Panginoong Jesus, Lord, sorry. Napagmataas ako. Hindi ko mapatawad yung kapatid ko, hindi ko mapatawad yung kaibigan ko, hindi ko mapatawad ang magulang ko kasi meron akong mapagmataas na puso. Galit ako. Inggit ako. Lord, basagin mo ito. Alisin mo ito sa akin. Kausapin natin ang Panginoon. God is here. Holy Spirit, touch. Holy Spirit, touch. Touch.
touch. Holy Spirit. Holy Spirit. Panginoong Jesus, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pagpapakumbaba sa iyo. Maging mabangong samyo ang aming pagluhod na ito, O Diyos. Makarating dyan sa kalangitan, mapangiti ka po namin, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, mapatawad mo kami sa lahat ng aming mga nagagawa, Panginoon. Holy Spirit. Holy Spirit. Binabago mo kami. Tinatouch mo kami. Nakikita ko po ngayon, may niyayakap ang Diyos. Huwag mong pigilan kung gusto mong umiyak. Kung gusto mong maramdaman, ramdam mo yung presence ng Lord. Huwag mong pigilan. God is here. Tinatouch ka ng Lord. Pinapakita sa'yo ng Diyos, anak, mahal kita. Gusto ko magpakumbaba ka, ako magtataas sa'yo. Gusto ko makapagpatawad ka. Kasi sabi ng salita ng Panginoong Jesus, ang hindi nagpapatawad ay hindi ko patatawarin. Kinakausap ka ng Diyos ngayon na magpatawad ka sa pamamagitan ng iyong pagpapakumbaba. Jesus. May niyayakap ang Diyos. Niyayakap ka ng Holy Spirit. Oh Jesus. Thank you. Thank you, Panginoong Jesus, sa mga taong niyayakap mo. Niyayakap mo ang lahat ng nandito ngayon. Hindi mo po hahayaan na hindi ka namin maranasan ngayon, Lord. Iparanas mo, Lord. Iparamdam mo sa mga kapatid kong narito ngayon ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpapatawad. Oh, Jesus. Oh, Jesus. For the last time, kantahin natin sa chorus, Holy Spirit. Ibigay mo na yung todo sa Lord. Sa pamagitan ng iyong pagpapakumbaba, napapangiti mo ang Diyos. Yes, oh Lord Jesus. Oh Jesus. Thank you for the presence. Holy Spirit. Tumayo at pagsigawan natin sa Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa bagong puso. Salamat sa mapagpakumbabang puso. Drawing me closer to you, I feel your power. This time, without the instrument, for the last time sa ating pag-awit,
no instrument, tayo lamang yung kakanta. Come, Holy Spirit, sa chorus. I'm reaching for your heart. You Sa iyong hold pag-awit, my life in your kausap mo ang hands, Diyos. drawing me closer Ang lapit ng Diyos sa iyo to ngayon. you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord Jesus. Panginoong Jesus, maraming pong salamat, Panginoon. Lord, salamat, Panginoong Jesus, sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na natanggap na po namin, Panginoon, ang kapatawaran na nagmumula sa iyo at ang panibagong puso, Panginoon. Lord, salamat sa iyong presensya, Panginoong Jesus. We thank you, Lord Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Ito po ang panalangin. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. To God be all the glory.